chasing shadows, fighting battles. I've been on my own for a while, let them say I'm doing better. I've been broken, but now I'm going. I've been on the road of I made it through. It's like I'm chasing the sun, and all my fears are on the run. Can take my freedom, now you can take my freedom. It's like Hello guys! Welcome na naman sa ating panibagong vlog. At dahil month of December na, ayan, malapit na nga yung 13-month pay at alam kong marami sa inyo ang nag-aabang ng mga presyo ng mga motor ni Yamaha for this month of December. Siyempre, pag-uusapan natin dito guys yung cash, down payment, installment at aalamin na din natin kung nag-promo ba yung mga motor nila for this month. Kaya naman tara, samahan nyo ko ikutan yung mga motor nila. Let's go! Alright guys, dito tayo mag-umpisa sa Sniper ni Yamaha. Meron silang available dito na 3 unit, which is yung R version, standard version, yung Sayan, at syempre itong Racing Blue. Pero magkaiba sila ng presyo guys. So dito muna tayo sa standard. Of course, sa mga naghahanap dyan ng Sniper 155 standard Racing Blue, ayan, isa yung unit yung available dito. And syempre guys, if ever interested kayo, yung kinaganda kasi dito sa motor na to guys, syempre nagbibigay dito ng ayan, torque and speed, forma din. Wala nga lang siya nung built-in charging port unlike doon sa R version. Pero kahit ganun pa man guys, halos parehas lang naman sila ng specs, no? Yung feature lang talaga yung pinagkaiba kasi mas upgraded yung R version. So naka-mechanical key pag bibilhin nyo to. And at the same time, ayan, naka-tubeless na din yung tire. So naka-single disc sa front, single disc brake dito sa likod. At syempre naka-mono shock green to. Ayan. And of course, naka-single pot piston brake caliper. Digital na din guys yung kanyang dashboard. Tapos dito sa headlight, naka-LED na din. Ayan. Si Racing Blue at itong si Sayan, same lang sila ng presyo guys. Specs, features, same lang sila kasi standard. Yung kulay lang talaga yung pinagkaiba nitong si Sayan at saka nung Racing Blue. So, if ever i-upgrade to by next year guys, anong gusto nyong upgrade dito sa Sniper 155? Paki-comment naman sa baba. So, for the meantime, dito na muna tayo sa presyo niya. So, naka-low down payment siya for this month guys. So, of course, this one is spot cash 124,470. Kung gusto nyo ng installment, down payment is 8,000. Tapos monthly sa 3 years ay 5,509. Meron siyang rebates na 200. So, ililess mo yan sa monthly guys. Kung magkano yung monthly niya, depende sa inyo kung gusto nyo ng 3 years. Ayan, meron kayong 5,509. Meron din silang 1 year at saka 2 years. Ililess mo dyan yung 200. Next, kung naghahanap kayo ng R version, of course, this one guys is naka-keyless system na. At ang kinaganda dito sa R version guys, naka-dual pot piston brake caliper din siya sa front. Unlike dun sa standard na naka-single, tapos ABS na din siya, no? At ang kinaganda dito, meron na din siyang built-in charging port. Ayan. Kaso nga lang, kailangan mo pa ng bumili ng USB adapter para masaksakan nyo yung port nito. Tapos, cellphone holder, if ever interested kayo guys, ilalagay ko dyan sa baba kung ano yung cellphone holder na ginagamit ko na hanggang ngayon, hindi pa rin nasisira. So, magti 3 years ko nang gamit guys and goods na goods pa rin. Nire-recommend ko yung cellphone holder na ilalagay ko dyan sa baba para na din ayan, check out na kayo. So, dashboard is digital. Tapos, yung taillight niya guys is naka-LED na din. Turn signal, bulb type pa rin. And single disc din sa likod, monoshock din siya. And sa mga nagtatanong, meron bang na-upgrade for this year? Wala pong upgrade. Still, ganito pa rin po siya. If ever guys, interested kayo dito kay R version Sniper, spot cash dito sa Yamaha is 143,814. Down payment is 10,000 kung kukunin yung installment. Monthly sa 3 years ay 6,407. Tapos ililas pa yung rebates na 200. So kung if ever guys, ayan, i-upgrade to ni Yamaha by next year, 2026. Anong gusto nyong upgrade dito? Paki-comment naman sa baba. Siyempre, meron din silang available na mga scooter guys. So sa mga scooter lover dyan, meron silang Fazio. Aside sa color white, meron din silang color orange, pero same lang naman sila ng presyo guys. So if ever bibilhin nyo tong si Fazio, meron siyang free helmet. Ayan. So kung interested kayo guys, spot cash nito is 93,900.
Down payment is 7,000. Monthly sa 3 years ay 4,400 at rebates na 200. Pero kung gusto niyo naman ng ibang bracket, meron silang 1 year, 2 years at 3 years. Nga pala, if ever bibili kayo sa alinman sa mga motor ni Yamaha for this month of December, meron silang promotion. So, depende na lang sa inyo guys kung ano yung makukuha nyo. Parang raffle kasi siya na meron kayong i-scan na QR code dito. So, kung yung lalabas sa scan is HJC helmet, yun yung makukuha nyo. Meron din silang pabag dito, ganun din. So, kahit anong klaseng motor dito na mabibili nyo guys, meron silang pa-promo. At yung isa sa exciting part dito guys, meron din sila nung, Insta360 na pinamimigay. So, meron na nakakuha noon nung bumili ng NMAX Standard. And kung dito kayo kay Bike-Link Tagum, alin man dito, meron kayong chance to win. Insta360, HJC helmet at bag from Yamaha. So, balik na tayo dito guys. Yun yung mga promo nila aside sa mamaya, tingnan natin kung may mga discounted price sa mga motor nila. Pagdating naman dito kay Yamaha Mio Gear Standard version. So, isa din to sa magandang motor ni Yamaha pang araw-araw kasi napaka-compact na. Kung gusto nyo ng review guys, paki-check na lang sa akin channel kasi na-review ko na halos lahat yung motor ni Yamaha. So, for the meantime, dito na muna tayo sa presyo. Kung kukunin nyo to by this month, spot cash is 79,400. Down payment is 6,000 kung installment. Monthly sa 3 years ay 3,768. Rebates ay 200. Pero kung ayaw nyo naman 3 years, meron silang 1 year, 2 years, or 3 years. So, ayan guys, dashboard. Analog pa rin yan. Pero kahit ganun pa man, dyan mo naman makikita yung mga information ng motor nito. So, kahit analog yan, yan. Tapos, ito yung kanyang packet, single packet. Meron siyang power outlet. Kailangan nga lang din ng adapter kagaya nung kay Sniper. Utility hook, meron siya, isa. Tapos, ikalawa yung dito. Tapos, ito yung footboard niya. Meron din siyang under seat storage, guys. Pero hindi ganun kalaki. Unlike dito kay Fazio na mas malaki yung under seat storage nito. Ayan. So, pagdating sa footboard, mas malawak yung kay Fazio. Tapos, meron siyang dalawang front pocket. Meron din itong, ayan, USB charging port. Pero this one is isa lang yung kanyang pocket. Ayan, comment down below kung ito ba yung motor na gusto nyo bilhin by this month. Ngayon, dito tayo kay Mio 125S version. Aside nga pala sa color blue, meron pa silang isa pang kulay na available guys, which is itong black. Ayan, black bronze combination. So, i-review ko to guys, kaya abang-abang kayo. So, for the meantime, dito na muna tayo sa presyo niya. Spot cash nga pala nito guys, kung kukunin nyo is 82,900. Down payment is 8,000 kung kukunin nyo installment. Monthly sa 3 years ay 3,837. Rebates na 200. So, ganun pa rin naman guys. Meron siyang stop and start system. Wala dun sa standard. Kaya medyo mahal yung presyo niya. At the same time, nakatutoned yung kanyang seat. At saka, meron din siyang emblem dito. Unlike dun sa standard na pure decals lang. So, yun yung mga feature meron nitong CS version. So, si Fazio orange at itong white guys, same lang sila ng presyo. Magkaiba lang yung kulay nila. Next! Ayan, dito tayo kay Graves. So, aside nga pala sa promotion nila doon sa bag at saka HJC helmet at saka doon sa Insta360, mas marami tong pa-freebies. Kung bibilhin nyo si Graves guys, meron siyang free top box and syempre meron din itong pa-free helmet. So, si Graves ngayon, if ever interested kayo, kukunin nyo to ng spot cash guys is 84,500. Down payment is 5,000 kung installment at monthly sa 3 years na 4,066 at rebates na 200. So, si Graves guys, mini NMAX to ng version 2. So, bilugan yung kanyang front guys. And at the same time, naka-LED na din yung kanyang headlight. Turn signal, naka-bulb type. Yung kinaganda dito guys, malawak yung kanyang under seat. Maganda din yung kanyang footboard. Meron siyang front pocket dito. Charging port. Ayan, kailangan nga lang ng adapter. Tapos, yung fuel lead niya is nandito na. So, hindi ka nabababa kung magpapagasolina ka dito sa scooter na to. So, meron silang available dito guys. Hindi lang isa, dalawang Mio Graves. So, this one guys is glossy gray. So, alin sa dalawa yung gusto nyo?
yung nauna ko nabanggit or ito, paki-comment naman sa baba. So, napaganda ng pagkaka-glossy gray niya guys. Napakaganda ng paint job. Comment down below kung gusto niyo ito gawan ko ng review kasi hindi ko pa ito na re-review. Next, ayan. So, meron silang available dito na NMAX Turbo. So, isang unit yung available dito guys. Isa dito naka-display at meron pa pala dito. So, isa, dalawa, tatlo. Tatlo dito banda. So, bali apat na ganito yung kulay. So, for the meantime guys, dito na muna tayo sa presyo ni NMAX Turbo. So, spot cash guys is 175,900. Down payment is 15,000. Monthly sa 3 years ay 7,798 at rebates na 200. So, same lang sila ng presyo nitong si black na NMAX Turbo. Pinagkaiba lang talaga nila yung kulay. Ayan. So, yan yung presyo niya guys. Pero kung naghahanap naman kayo ng Aerox Standard, meron din silang available dito na black. Ayan. Black, matte black na cyan combination. Ayan. So, if ever interested kayo dito sa standard version ni Aerox Black, meron silang available dito at ang presyo nito ngayon ay 125,900 spot cash. Down payment is 14,000. Monthly sa 3 years naman ay 5,778. Rebates na 200. So, yung kinaganda dito guys, sa standard, nagbibigay ito ng comfort habang nagra-ride kayo. This one is yung version 3. So, kahit standard guys, napakaangas din ang forma. Ayan o. Yung pinagkaiba nga lang nito, wala siyang sub-tank. Unlike dito sa SP. Si SP kasi, ayan, meron siyang sub-tank. At the same time, wala siya nung shifter. Ito si SP, merong shifter kagaya doon kay NMAX. So, same sila halos ni NMAX Turbo ng feature. Ayan, so sa dashboard naman, upgraded na din yung standard. And at the same time, mas masculine yung build nito kumpara dun sa version 2. So, comment down below guys kung ito ba yung klase ng motor na bibilhin nyo ngayong buwan. Paki-comment naman sa baba. Tapos meron siyang malawak na under-seat storage. Pero kung hindi pa rin enough, pwede nyo naman itong mapag-mounta ng top box. Ayan. So, ito yung kanyang front pocket guys. At syempre, meron na din siyang built-in na charging port. So, sulit na din yung standard version. Same lang naman sila ng build at saka ng look. So, if ever interested kayo guys, ayan, 125,900. Installment is 14,000. Monthly sa 3 years is 5,778. Rebates na 200. Next, dito naman tayo kay Aerox SP. Isa yung unit na available dito guys, which is etong, ayan, matte dark blue or navy blue at red. So, pati yung kanyang mugs guys, kakaiba na din yung kulay. So, ABS this one, and at the same time, kagaya kay NMAX, naka-turbo na din. Meron siyang shifter. Kung gusto niyo ng full review guys, paki-check na lang sa aking channel. So, ito yung sub-tank niya. So, na-review ko na kasi ito guys. So, for the meantime, dito na muna tayo sa kanyang presyo. So, if ever interested kayo guys, 163,900. Down payment is 15,000 kung kukunin nyo na installment at monthly sa 3 years na 7,556 less rebates na 200. Ayan. So, ito yung itsura niya sa side. Kung naghahanap naman kayo ng X-Max, of course, meron din silang isang unit na available dito. Napaganda ng kulay, guys. Comment down below kung ganitong klaseng kulay yung gusto niyo sa isang motor. I want to know in the comment section below. So, for the meantime, etong si X-Max, guys, na-review ko na din to. I-check nyo na lang sa akin channel yung detailed review nitong si X-Max na to. So, maganda tong motor na to. Long ride, Philippine loop, endurance, comfort kasi yung binibigay. At the same time, napaka-comfy din to sa OBR ninyo. So, sa presyo naman, ito ay may updated price na 311,000 pesos. Spot cash yan. Down payment is 50,000. Monthly sa 3 years na 12,929 at rebates na. Ayan, wala nakalagay na rebates, guys. So, yun yung presyo ni X-Max. Ayan. Kung interested kayo dito, guys, of course, merong isang available si Yamaha Bike Link Tagum. Kung naghanap naman kayo ng NMAX Standard, meron silang available dito, guys, which is silver. So, mas mura lang ito ng konti kumpara doon sa turbo, no? So, etong si NMAX Standard, guys, na-review ko na din to. Kung gusto niyo ng complete and detailed review, paki-check na lang sa akin channel. So, same lang naman sila, guys, nagbibigay ng comfort habang nagra-ride. Wala nga lang tong turbo.
At syempre, hindi din ito naka-subtank pero naka-ABS na din. Tapos meron dito yung charging port. Same lang doon sa turbo. Ayan. At the same time, meron din siyang front pocket na dalawa. So, if ever guys interested kayo dito, spot cash nito is 155,900. Pero kung gusto nyo installment, down payment is 15,000. Monthly sa 3 years na 6,882. Rebates na 200. So, ayun na nga guys. Tapos na nga natin ikutan yung mga motor ni Yamaha. Alin sa mga motor na napakita ko sa video ito, yung natitikbuhan yung bilhin. Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kasi channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And also, please follow my Facebook page and Instagram, Langga Gail. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!